bag-o pa nakaari unya di mo katikisem, di jud na pwede. Manuman kay ang tuyo sa katikisem is makasabot ta. Kay kini ding inyong giare is spiritual warfare ni. Ang atong kontrayawa mao na nga trabaho namo nga andamon ang tasatagsa ninyo kahuna-huna o kasing-kasing unsaon na to pagsukol ang yawa. Kay kung dili man ta albularyo, di ba mo ato mog albularyo, inigabot nyo, tothuan na mo dito, pwede na mamuli dayon, dili ni magical. So mo na nga, naay katikises, kay ang kaayuhan day gikan sa Ginoo, ang among mahatag ninyo is only 10%. Ang 90% na paningkamot gikan na ninyo. Unsaon man ninyo pag paningkamot kung wa mo kasabot. Mao nang pasabton. Mao na nga kung gadali mo karon, pwede na mong mauli. Balik lang mo dinhi og di na mo magdali. Kay dili gyud mahitabo nga instant. Na di mo gyud ang magical thinking. Magical man ang gadali guta. Mao na nga og dili pa mo andam nga magsakripisyo karon, balik lang mo og andam na mo. Mao to itubag. Okay, salamat sa pangutubag. Ikaduhang pangutana. Pananglitan nakatikais nami. Pwede ra ba inigbalik namo dili na may mo attend og katikisem? Ang proseso nato ani is matag adlaw mo attend gyud ka katikisem. Bisag balik-balik na ka. Ha? Mo attend gyud gyapon kay ano man adunay mga topic nga depende maglaylahi man og laylahi mag speaker. Sunod mga lahi na po nga speaker niya aduna po'y madugang nya dili magud kasara makuha kini atong pagtuon. So kinahanglan ginato nga maminaw ta kanunay. So ang process ini maminaw gyud tas katikisem bisag balik-balik na tag-ani ha. Okay. Okay, daghang salamat sa tubag. Ikatulong pangutana, kung mag-deliverance mi Brad, pwede ra ba kung walay gigunitan nga crucifix or crucifix? Di ko na muhawid og crucifix. So pwede raman kung hugot ang imong pagtuo sa Ginoo. Ang yani ha, ang deliverance prayer gyud sa ako nang gingon ganiha, mo effect siya with faith and devotion. May butan ta, wa kay crucifix kay wa ka kapalit. Dili walay available. So, sign of the cross, pwede nimo na himuon. Then magampo ka with faith. Naa kay hugot nga pagtuo nga ang Ginoo mudungog sa atong pagampo. Unsa may itong buhaton? Focus sa Ginoo, ayaw ka focus sa yawa. Kay bisan pagkada kag dakong krusipiho, unsa nalamon ka sa kahadlok, Hesus ko Ginoo, unsa naman di jo na mo epekto. Katawan ra ka sa yawa ana. Nganuman kay usa sa mga weapon sa yawa, fear. Mao na nga makonquer ang fear through love of God and trust. Then ganag yung aning salig yuta sa gahom sa Ginoo, focus unta sa Ginoo. Mo titubag. Okay, dugang pangutana. Brad, single mom ko. Wala ko makasal. Pwede ba ko mo deliveran sa akong kagalingon o sa akong anak? Single mom, pwede bang mag-deliverance? Ang pangutana kung single mom ka nang gitawag paangkan ra. Basin pod og single mom ka nya napog kay kulo kadidong gihapon. So kung pananglitan igor kang gipangkan wala kay karelasyon, pwede. Ang importante una nga nakumpisal na tong previous nga mga sala. Katong wa nagigawa na kinahanglan nga naata sa state of grace. Mao to mga umpisal. Kung nanata sa estado sa grasya, nabuhat na nato tong tanang nadangop nata sa mga sakramento, pwede ka mag-deliverance sa imong anak sa imong kaugalingon. Ha? Pwede. Basta naka sa state of grace, unya wala na kay gika relasyon. Okay, daghang salamat. Ikasunod nga pangutana, kinahanglan ba gayud nga kumplituhon ang sacramentals? Pwede ba kinahanglan magid kuno nga ang kumpleto gyud nga sacramentals nga ilang paliton? Ang tubag no. Unsay makaya ninyo maora na. No, wala jud may mo impose nga kami wa may mo resita gyud nga kinahanglan paliton niyo na usa ka sakong asin, usa ka 5 ka botilyang oil. No, kana siya nag-agad ra gyud na siya sa inyong makaya. No, dili na siya compulsory nga naa. Pero kung makaya ninyo, mas maayo.
Pero wa po na magpasabot nga di po na dunggon sa Ginoo ug wa mo ana tanan. Kay lagi ang gikinahanglan ang atong proper disposition, faith and devotion. Mao na importante kayo bata naata sa state of grace. Ang importante gyud na ang unsa may kapuslanan kompleto kag sacramentals nakaana tanan nga mga religious item. Unya wa na mo papukaw sa atong paghigugma sa sakramento. Tapuan ta mo simba, tapuan ta magampo, tapuan ta mga magpaduol sa Ginoo. Wa ta magtuon sa atong pagtuong Katoliko. So ang mga sacramentals mo papukaw manggon sa atong pagtuo. So bisan pag ang imong nakaya ra gyud kana ra gyud imong brown scapular, so pero pinaagi ana napukaw ning tubo ang atong paghigugma sa simbahan, nagtuon ta nagpalawom ta sa atong pagtuo kay the more tang makasabot the more man nga motubo ato paghigugma sa Ginoo. So kana siya mo nay labing importante. Kung di kaya no need siyang kumpletuhon. Mao toy tubag. Okay, daghang salamat. Paibalo atong gusto pagmangumpisal natay pare iabot si Padre Richard. Basin dito siya mo pwesto sa confession vote atong Brown. Si Padre Richard di pa dugay mo iabot. Katong gusto mangumpisal. Okay, dugang pangutana. Brad, nganong gidili man ang grain nga Santo Niño nga look alike raman sa original nga imahin? Grain ra kuno ayang isuot bro niya. Look alike ra gid sa original nga imahin. Grain lang ang sinina. Nganong gidili? Ang kanang grain nga Santo Niño, ang mupibel magod niya, ang mupibel ana katong naghimo ana ang iyang intensyon is to invite akon sana bro, lucky charm. Lucky charm siya. So bisan pagkapila na ma-bless, mo prevail ang intensyon sa naghimo ni ana. So ang intensyon sa naghimo ana pa-attract og swerte. Ato sa kabantay ta ng mga tindahan, mo nay nagtungtong kanunay kanang grain Santo Niño kay swerte like ko. Ako biktima ko ana sa una. Nay Santo Niño pula, Brad. Naam ko tindahan sa Dimiao sa una. Kining grain Brad kay swerte ni negosyo. Biktima po ko ana sa una. So mo na nga mo prevail ang kanang ang intention sa maker. So mao na nga giwang ginato na. Kay wala ta kitang mga Katoliko wala ta mag-agad sa swerte kundi nag-agad ta sa grasya ug panalangin sa Ginoo nga depende sa atong disposisyon sa atong pagkatao. Okay? Okay, dugang pangutana. Brad, nganong dili man pwede ang iodized salt ug ang oil nga dili olive oil? Ang tubag kay dili man amoy gi-prescribe sa simbahan. Nga rin ka simple. Ang gi-prescribe sa simbahan is rock salt. Pero kung wala na tingalilain gyud, naman pod may mga cases pod nga anang gapabless og iodize nga wa naman joy lain iodize ilang gipabless nya ang ilang anak na na-possess na giatake sa pamilya. So ilang experience po tungod sa ilang pagtuo ning epekto man kuno. So pero ang rason jud ana ngano man nga rock salt man og pure olive oil ang atong igamit tungod kay mao na gi-prescribe sa simbahan. Mao na nga ang sacramentals mo effect siya kung atong sundon og unsay intention sa simbahan. Kung gubo na to ang intention sa simbahan nga wala may valid nga rason gyud. So mao na nga pero gani naay exemption di ay ang matud pa ni Padre Nonet Legaspi nga kung wala na gyud available nga olive oil, mao na nga wa na gyud available, wa na nagtinda, wa na kay access ana, mao nang any plant oil. Kana kung wala na olive oil. So tingali, mao ra pod na sa rock salt kung walay available nga rock salt, i-consider ra pod na sa Ginoo kung iodize. Pero kung napagay laing kakuhaan nato, mao na nga sundon gyud nato og unsay intention sa simbahan. Mao titubag. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, Brad, pwede ba ang asin o pwede ba ang rock salt o ang oil nga na-bless, pwede ba gamiton sa pagluto? Pwede ba kuno gamiton sa pagluto? Ang na-bless na nga asin o ang na-bless nga oil? So kana mga blessed na nga mga religious items nagtumong na sa asin sa oil. Di ang intention ana dili sa pagpara sa pagpangluto. Ha? So basin ani niya mo ipanggani kay pero
Kung pareha na manglakaw mo mga tumog laing-laing lugar, pwede ka magbitbit anang holy oil or rock salt. Mangaon mo bisag asa labi na ning mga giilang lugar nga naay mga hiluan. So pwede na nga himuon nimong kuan. Pero again, ha? Atong bantayan nga kinasagingon na ni Brad Sherwin kaniya, kinahanglan una kita nga naata sa state of grace, naata sa proper disposition. Pangutana, kung wala na mo laing pwede ba nga gamiton sa pagpangluto? Kung wala na jud mo laing available siguro, nya mo rin hibili ng inyong blessed, pwede. Pero kung intensyon nimo nga ato na nimo himuon sa pagpangluto, magpa-bless ka gamiton sa pagpangluto, dili na maoy intention sa mga sacramentals. Mao na ito bag. Murag kusinero ang nangutana ni Brad. Okay, naidugang pangutana. Brad, kanang balay nga sa pagplano naunhan og albularyo, tambalan, unsaon man pag-resolve ana, unsay buhaton? Nagplano pa siguro pagbalay, brother niya. Naunhan ko og albularyo. Unsaon ko na pagsulban? So, naunhan. Ang buhaton na una jud is ikaw ay mo nang ikumpisal. Na? Ikumpisal na nimo nga nagpa kuan ka og albularyo da sa inyong balay. Oh, para mabugto ng course ana. Ikaduha, ipa-deliverance. Bisag wala pa'y balay, bisag area pa na i-deliverance na. Kay ang albularyo or tambalan na sila'y attached spirit. Nga panahon nga mag-ritual sila diha, so naay spirit naka-attach anang iriyaha. Mo na nga dili na siya ingon lang nga pablisingan kay ang blessing basta infested na ang lugar, giingon naman nila ganina nga dili mo effect ang blessing. Basta naay basta infested ang area. Muna unsa jud ang resolba ana, ipa-deliverance na unya ikaw nga nagpahimo ana, ikaw nga may nagtawag sa albularyo pagpaanha dinha, imo nang ikumpisal parang maputol ang curse ana. So mao na ang tubag. Okay, daghang salamat. O dugang pangutana, Brad, unsay mahitabo kung naata sa pangalagad sa simbahan, nya naputay anak nga nagpuyo-puyo? Unsa ko na mahitabo? So, ingani, kung dili man jud na nato malikayan nga kasagaran sa mga active sa simbahan na do'y depekto ang pamilya. Nga usahay mao nay makapadray nato nga murag di na lang tali ko mo alagad kay muraman o kanang wa man ko kakumbinser sa akong pamilya. So, kana siya gituyo sa Ginoo nga butang ta sa imong pamilya, ikaw ray nag-serve ang the rest ana layo sa Ginoo. Gituyo sa Ginoo nga ikaw ang gitawag para ikaw ang magampo para nila. So muna ang atong misyon di ay dili ra sa pagwali, apil ang paghalad ug pagampo og sakripisyo para sa atong mga mahal sa kinabuhi nga wa maminaw sa kabubuton sa Ginoo. So usahay tungod sa sila ang weak, sila ang giatake sa yawa nga aron ta madry og muhunong sa atong pagampo. Kay nasayod ang yawa nga sa atong pag-alagad sa Ginoo, mao ni makaluwas ani mga tawhana ang atong pagampo og sakripisyo nila. So unsay daotang epekto ana? Ilan ang personal nga ang epekto sa sala mo effect na siya sa personal nga binuhatan o katong nagbuhat mismo at to niya. Pero nimo wala na spiritual effect nimo. Hinoon ang spiritual effect ana is matawag na to nga positive. Ngano man kay pinaagi ana motubo man ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo nga mapukaw nga tong paglaom nga ning laom ko Lord nga sa moabot ang panahon nga kining akong anak nga way kasal imo ning hikapon ang iyang kasing-kasing. Mao na nga dili na to angay kaminusan ang pagampo. Ayaw mo kadry. Himuan ninyong inspiration si Santa Monica. Si Santa Monica iyang bana pagano, dili katoliko, bisyoso
Unya ang iyang anak nga si Agustin naa tanang bisyo ug naa pay siyabo to panahon na utro po to mo siyabo si Agustin kay daghan nagbae no daghan kayog bae kasi balhin-balhin og laing relihiyon. So ang nitabo tungod sa pagampo ni Santa Monica sud sa 18 ka tuig nakabig ang iyang bana ug iyang anak. Unya dili to lalim kay posible naka-encounter to si Monica o Santa Monica og mga tao nga simba-simba luhod-luhod ampo-ampo isang bana wa kabadlong isang bana wa kabadlong isang anak posible nga iyan ang nasinati parehas nato. Pero wa muhunong Santa Monica unang nakabig ang iyang pagano nga bana pagkakabig namatay nga Kristiyanos ang iyang anak nakabig sa pagkakatoliko nahimong pare nahimong obispo nahimong santos sa simbahan o gani nailado sa pagka doctor of the church sa to pa grab tungod sa iyang kabright lawom nga pamalandong nahimong magtutudlo sa pagtuong katoliko si San Agustin. So San Agustin usa ka anang anak nga masupilon naghatag og problema sa iyang inahan pero tungod sa gugma sa iyang inahan nga wa mohunong og ampo alang niya nahimong dako si San Agustin sa simbahan tungod sa pagampo sa inahan. Mao na nga ayaw mo kadrahe mao na wala na idaotang epekto ninyo basta magampo mo ayaw tunguha pero imo po nang tunglohon kanang imong pagmaldisyon sa imong anak nga palahubog imong pagmaldisyon ana naa dunay dakong epekto. Mao na diha sa Sirach kapitulo 1:9 sa pagtunglo sa ginikanan sa ilang mga anak nabungkag ang ilang sukaranan. Pero sa paghatag na to panalangin nila gilig-o na to ang ilang kinabuhi. Mo ayaw niyo tungluha. Ayaw niyo kog matigbak pa unta kag gahi kag o magkamang pa unta mo sa kalisod. Ayaw ninyo na himua. Iampo ang inyong mga anak. Kay ang Ginoo mudungog sa tanan nato mga pagampo. Labi na gyud sa mga pagampo nga gipatuag luha, gipatuan og sakripisyo, di na makaw mao na ito bag. Okay, daghang salamat. Brad, aduna ba'y prayer pamphlet nga mapalit dinhi like prayer booklet ni Father Sikea o ni Father Kabading? Naba ko rin mapalit dinhi. Ang tubag, So, naanay mga unbox, no? Naay blue, Father Reperger, o katong blue ni black ni Father Sikia. Ato lang mo pangutana dito sa tindahan. so ang tubag naa. So wala nam say gawiran nga pangutana sulat anitas aktual. Oh, kitsa yung gusto mangutana. Mangutana. Aktual. Di na wala pangutana din. Di ba mangutana kung sa adlaw ron? Tag unto na baron. Tang orasa. Pangutana unsa kuno oras og masugod. Unsa kuno oras magsugod ang lista ugma? I actually have a So, ang atong opisina abre Huwebes ngadto Domingo. Unsang orasa maglista kada alas 6 sa buntag mag-abre na ang gate, no? So, ana, unya pahimangno nga before 8 na ana unta dire tanan. Nganuman aron sa pagpaminaw sa catechism. Kaya ang pinakauna ang atong buhaton is maminaw sa catechism kaysa 100% nga kaayuhan nga atong gipangayo. Ang ikatabang ni Father Darwin og sa team is only 5 to 10%. Ang 90% naa nato nga nangayo niini. So unsaon man mauna nga maminaw tas catechism aron makatunta. Okay. Alas 6 mag-abri na. Okay. Okay. So, is it okay? Ako lamang i-mix lamang ang Bisaya o English because sometimes my vocabulary is not as deep in the sa Bisaya anymore. Okay, so my question is that you had that
first speaker and then the last one, you had a little bit of a difference because on your first one, you said about what act or in what part that a temptation becomes a sin. So it's either you or maybe it was the next one. And so, no, it was actually, yeah, I think it was you. So you were saying that if you were just looking at someone, because I was looking, I think it's John 20, said if someone is looking someone with a lustful eyes, because you said, oh, ang katong babae nga sexy, mga bana, nagtanaw nga tong babae nga, it was shiny, and had really nice breast. And then you were saying that, okay, that's actually just temptation is not a sin yet. But once the commission of that temptation, then it passes the bridge into becoming a sin, right? But then later on, later on, niingon na pud nga ang sin is the commission through the eyes. Kaya di ba nasa Biblia niingon nga, ang imong mata nimo is a lustful eyes. You have to lugiton ang mata, di ba na abitaw niingon nga if your eyes is a lustful eyes, you have to take it out. And so my trying to say is that I think temptation is still a sin. If you have the intention of more of a lustful eyes. Okay. So ang tubag sa pangutana gyud, temptation is not a sin. Temptation is an invitation to commit sin. Sa akong giingon na example ganiha, katong ning tan-aw sa babae nga sexy. So ana ra din na siya mahimong sala kung mo give in ta sa temptation. So kung ang tanan nga mga evil thought nga ning abot sa atong unahuna, kung ato na siyang i-conquer, ato nang di na to natagdon, dili ta makasala. Pero kung mo give in na ta, meaning ning sanong ta sa maong invitation, atong gibutang sa buot ang mao nga daotang nga hunahuna, so kana siya ana na ta makasala. So walay contradiction sa mga statement sa mga speaker nga ningingon nga temptation is not a sin. But mo na sakto na ma'am nga kung sa imong pagtan-aw sa usa ka babay nga naa ang laway nga hunahuna nga gitinguha na nimo, so ning give in ata. Pero kung igo ra ka wa nimo tuyo pagtan-aw nimo nga nay sexy, ulyaw igo ra kaning tan-aw, wala kay daotang hunahuna, wala nimo na hatagi og daotang kahulugan, wala ta makasala. Pero kung sa pagtan-aw nato, wow, kalami ani, ana na ta makasa. So mo na kuan na, temptation is an invitation to commit sin. Ana siya mahimong sala kung mo give in ta sa mao nga temptation. Ang iyang gikutlo, Brad, ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 28. Ang atong Ginoo miingon, apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babay, uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na siya. Dinhi ma'am, uban na ang daotang tinguha. Tan-aw pa lang, wala pa to. Ang katong daotang tinguha mo nakapasala niya. Pero ang pagtanaw, wala pa to. O mo tayo explain sa among kauban. Okay, padayon ta sa atong pangutana. Di maklaro. Bro, pas maklaro nimo bro. Unsa ka tinuod nga ang berhen sa simala sa Cebu dili pa approve sa Vatican ang mga candles na meaning. Okay, kanang berhen sa simala sa Cebu is tinuod jud na nga wala jud na siya approval pa sa Vatican. Gani ang usa sa mga kuan ana kay wala nila gidonate sa diocese. So meaning independent sila. Wala sila magpa-under sa otoridad sa diocese. So mao nay dakong question ana. Pero ana ra tataman kay ang muhukom gyud ana ang obispo mangyod. So kung si Archbishop Palma wala pa kanaog og hukom ana, ang atoa lang nga kung mo padayon ta sa usa ka devotion
nga labi na naay nagtangag nga aparisyon ay mga mensahe, kung wala siya approval sa simbahan, dili kita safe. Dili ta safe. Unya tinuod na nga naay mga kandila nga gibaligya dili lang kay sa Simala, bisan sa Santo Niño Basilica o bisan sa ato mga katedral naay mga maligyay og kandila nga ang mga kandila nga color na color naay meaning nga og mopalit kuno ka o padong ka mo take og board exam, mopalit ka aning puti nga candle for enlightenment, unya og love puwa na business green, unya na kay kontra kini itom kaya mamatay ng imong kontra. So kanang mga candles nga naay meaning nahimo na siyang superstitious. Pero ang pangutana, nganong gitugutan na sa mga pare o kinsay nagdumala sa simbahan ang tubag ambot kay wa jud na sugwa jud magtudlo ang simbahan nga kining mga kandila naay meaning. Kung naman gani pare gapaluyo na personal na niyang tulubagon sa Ginoo. So, pananglitan nga nalakangan, mawala ba ang pagka-blessedness? Sample, malakangan ang mga sacramentals, mawa ba kuno ang iyang blessing, tubag dili. Basta ang tuyo nimo, wa nimo tuyuan nga nalakangan. Kay ang makapad-desecrate gyud sa blessing kung intentional nato ning pasipalaan. Na kay intensyon nga ato gyud ning pasipalaan, so mao na nga imo nang bukon, imo nang tunub-tunuban, kay wa ka mo tuo, na deform siya, mawa ang pagkasagrado. Pero nalakangan o lakip na basa bakaha sa pagkaligo, ligog dagat, dili tinuod na nga kinahanglang hukason kuno kay mawa kuno ang pagkasagrado og mabasa, di na tinuod. So mao nay kuan. Manampiling permi like sa kananan og nagkalo nga nagkaon. So mga patuo-tuo nga dili ko na siya pwede. Pero agi og pagrespeto nga nganong dili man ta ngano man nga kanang naman tay sakto nga pamatasan diha sa kananan. Kay kita yung mga tao giisip na to nga ang pagkaon grasya, gasa sa Ginoo. So mao na nga kanang pagpanampiling kay wa ka ganahe sa pagkaon na pod ni buwad na pod. So kana siya posible gyud ta ana nga makasa pinagi sa atong pag-complain. No, unsay tuyo nganong nanampiling ka. Pero naanad na jud kag nahabit na kamukaon ana ang importante gyud ani no nga sa atong pagtak-ang sa kananan nagpasalamat ta sa Ginoo. No nga butan ta wa kaganahi sa pagkaon, ihalad na sa Ginoo nga Lord, agwantahon ho ni kaon para nimo. Kay daghan ra bang mga tao ron nga way kaon. Unya na poy daghang tao Lord nga makakaon unta pero di na makatuon. Mao na pasalamat ko Lord nga bisan og wa ko ganahi aning inunon nga tab-ang, mao na hawlam ning kanon Lord, agi pagpasalamat nga makatuon pa ko. So mao na siya na magkalo sod sa kananan ang ato gyud ana nga hatagan gyud nato og respeto ang mao nga kanang grasya atubangan sa Ginoo. Kung ang imong tuyo sa pagpanampiling, ang imong tuyo sa pagkalo, pagpasipala sa grasya sa Ginoo kasata. So mao na ikuan ana. Unsa man ang akong bana lain-lain og personality naay usahay buutan. So, maura to, waya mo'y sumpay nga, nayawaan ba siya or wala. Ang ako yung ikatubagan kung pananglit na kay bana nga kasi classic personality, for example, og masuko-suko, og ma-depress, ipakonsulta na una og psychiatrist, kay basig bipolar na. Kay kanang mga bipolar na siya mga mood disorder nga og masuko-suko unya og maguol perti pong guula og malipay perti pong lipaya. So naay mga personality disorder og pananglit multiple disorder daghan og personality. So mao gyud na angay gyud na ninyong ipa-psychia. Oo, di ba? O dili ba ka psychologist para ma-diagnose siya unsa na nga klase sa personality disorder. Pero kung pananglit, yung imong bana, mautro na ganyan ang tingog, kung sa mulutaw na ampuan na nayawaan jud na. So mo na nga dili ko makahatag og konklusyon og na-possess ba na kay daghan siya personality, kay ang personality sa tao nagbase ni sa atong mga kasinatian. Mao na nga dili nato i-reject ang siyensya. Mao na nga isalig nato na sa mga psychologist,
mga psychiatrist. Kung naglibog ang psychologist o psychiatrist, dool mog exorcist kay posible nang nayawaan. Mo titubag. Da sa pay daghan man eh. Unsa na katinuod Brad nga kanang zodiac sign. Tubag ana di na tinuod. Di jud na tinuod na mga zodiac sign. Gitawag na siyag mga superstitious yun na gihapon. Mao na sa Catechism of the Catholic Church kanang mga zodiac di ay nabilong na siya sa astrology nga ang dagan sa mga planeta, ang pitsa sa atong pagkatao na ay kanang ang buwan o pitsa sa atong pagkatao naa nay connections ng kinabuhi. Mga zodiac naman ay mga Scorpio, mga Gemini, Cancer, mo buto ng uban nga wa kasabot og unsa ang Cancer nga unsay imong zodiac sign pre? Awara ba kay Cancer? Pagtuo po ni nga kanang Cancer sakit na aho apre kay almoranas raman no na kana siya nasakpan hinuon nga nabutbot no nga kanang mga zodiac sign nagkapalaran di na tinuod usa na siya kapatuo-tuo